Okay mga bro, so ito pupunta ako sa sa LTO ngayon. At plano ko is ma-renewal ko yung motor ko, tapos at the same time makapag-change color tayo. Tingnan natin. So dala-dala ko yung mga requirements. Based sa requirements is kailangan dala-dala mo pinakamatibay na para sure. Nagdala ko ng ID, yung copy ng ORCR, and then dala ko na rin yung original CR ng motor ko, kasi yun baka kakailanganin din yun para sa pagpapa-change color ng ating motor. So gagawin ko, pupunta muna ako ng affidavit of change color sa mga law offices. Papanotaryo ko doon, tapos kuha tayo ng insurance, and then MVIRS kailangan meron nun. Tapos yan, sa HPG tsaka HPG, yan, HPG clearance, yan, kailangan meron yan. Okay, sige, tara. Okay guys, so dito tayo ngayon sa HPG Muntinlupa. Nag-try ako ngayon. So sabi sa akin kailangan nila ng tawag dito, ng affidavit of change color. So ang unang-una yung step is itong HPG clearance. Then kailangan, bago kayong pumunta sa HPG clearance, mag-affidavit of change color muna tayo. So ayun, kumpletuhin ko lang yun, and then dala ko yung original ORCR ng motor ko, yung requirements. Okay, sige, antay lang natin. Wala pa kasi alas 8. Okay, so ito na kwento guys, no. Yung CR ko sa Pampanga pa. So itong unit ko to, itong NMAX kong to na version 1, nabili ko siya ng 2020 nung pandemic pa. Binili siya sa Pampanga. Tapos nandun nakalagay yung CR niya. Una pa lang, parang dun nanghihingi na ang HPG ng confirmation galing sa LTO. Tapos eto na. So punta nga ako ngayon sa dito sa LTO San Pedro, no. Ang nangyari sa akin, pagdating sa LTO San Pedro, hihingi ako ng confirmation. Hinihingan naman ako ng affidavit of change of color joint with owner and painter. Eh di bago na naman tong bago na naman serye to, no. Hindi ako napunta sa confirmation. So ang ginawa ko, kumuha ko ng copy dito sa law office, bumili ako. Ang sabi niya sa akin, papirmahin mo diyan yung painter, tapos hingin mo yung dalawang photocopy ng ID niya, tapos may tatlong specimen ng ID. Tapos ngayon pumunta naman ako sa pintor na nagpintura nitong motor na to. Ayan, siya ang gumawa niyan. Ngayon takot naman siyang pumirma. Gusto baka daw sabit or something. Pinapatunayan ko naman na akin talaga tong motor, na ako ang first owner. Hinihintay pa niya ang boss niya. So ending, wala. Iniwan ko yung mga papeles dun sa pintor. Sabi ko, pirmahan mo, kumpirmahin mo sa boss mo. Andyan lahat ng details ng mga kung ano man papatunay na akin tong motor na to, saka ko babalikan. Hopefully this week babalikan ko. Tapos babalikan ko na naman dito sa LTO dito sa San Pedro para sa confirmation, makumpleto ko yung requirements. 2 weeks pa bago makasagot. Galing ng sistema. Wow. Okay. So sige mga bro, update ko kayo tungkol dito sa change of color segment natin dito sa video na to. Okay, ayan, sige. Okay guys, so update sa nagawa ko ngayon. Nakumpleto ko na yung mga requirements. Ito yung second day ko na pag-aasikaso ng change of color. So ang inasikaso ko muna ngayon is yung confirmation of motor vehicle. Yan, so binigay ko lahat ng requirements, affidavit of change of owner ng painter. Yan. Tapos ID nung painter,
picture niya. Tapos sa original ORCR kailangan dalhin nyo, pero per purpose na pakita mo sa kanila. Pero ang kukunin nila is yung ano lang, yung photocopy lang. So ayun. Ano na, okay na, maghihintay na lang ako ng confirmation muna. Tapos minimum siya ng 2 to 2 weeks. Tapos hindi pa sigurado kung talagang 2 weeks siya na ako-confirm. Kinuha nila yung number ko. Tapos pwede ako mag-follow up daw dito sa number na yan. Yan. So yan, masasabi ko lang mga bro, medyo hassle lang, lalo na pagka yung motor mo hindi naka-register, hindi naka-branch dito sa mismong lugar mo. Kaya ayun, hinahanap sa HPG yung confirmation agad. So yun ang problema. Kaya ang tagal ng proseso. Ngayon, hintay tayo ng more than 2 weeks. Sana 2 weeks nandyan na. Sige mga bro, follow up ko na lang kayo sa susunod na neto after 2 weeks. Okay mga bro, so nakuha ko yung yung text ng LTO dito sa San Pedro, dito sa bayan namin, na pwede na akong pumunta sa kanila at nakuha nila yung confirmation. So naalala nyo, yung last na video ko is February 19, Wednesday, at nakuha ko siya ng February 28, yung text confirmation na yon. So ngayon ko lang kinuha kasi medyo busy. So Tuesday, yung mga Tuesday ng next week, ngayon, which is ngayon ko kukunin. So tara, tingnan natin kung anong itsura ng confirmation. Yan. Okay, so nakuha ko na yung confirmation papers natin. Eto na yon. So yan, after nito, sinabihan ako na pwede na daw ako magpunta sa HPG dahil nahanap to sa HPG. And then after ko makakuha ng clearance, kuha na ako ng insurance, pero naka-indicate sa insurance na naka-white na yung yung kulay na pinalit mo dun sa sa motor mo o sa sasakyan mo. Dapat naka-indicate din dun sa insurance, updated na siya. Yun ang sinasabi ng sa akin dito sa evaluator. Ayan, so wala naman akong binayaran sa sa papel na to. Ayan, tara, ito na yung talagang mag-uumpisa yung yung talagang proseso ng pagkuha ng change of color sa LTO. Okay, sige, HPG naman. Okay mga bro, so nakuha ko na yung clearance natin sa HPG. Ayan, pinik up ko na lang nung ng Monday. So Friday ko yung nasikaso, tapos Monday ko nakuha. Ito. Ayan, yan na siya. Yan na yung HPG motor vehicle clearance natin. Ayan. So ngayon, gagawin ko, pupunta ako ng MVIS, kukuha ng insurance, tapos tatry ko na rin pumunta sa LTO. Ang oras na ngayon kasi is nasa alas 12 na ng tanghali. At tatry ko nung magkasikaso. MVIS at insurance, sigurado ako, not sure kung makakasikaso ko sa LTO. Tignan natin, hopefully kaya. Yan. Kasi bro, tara.
Okay, so since tapos na yung ano natin, yung MBIS tsaka insurance, didiretso na ako ngayon sa LTO. Tara. So, andito na ako sa LTO. So, try natin kung kaya pa. Ayan, wala masyadong tao. Tara. Alright mga bro, so yan, i-summarize natin lahat ng mga pinagagawa ko sa change of color na to, no? Ayan, so ito. Ano lang to, photocopy lang to, pero ito na yung itsura ng nakarating sa akin na, certificate of registration. Dati siyang kulay dilaw, yung traditional dati. Ngayon parang naging titulo na siya. Okay. Ayun, so ito yung mga nakalagay dito. Yan ang mga yan ang summarized requirements tsaka step by step. So isa-isahin natin, no, explain ko sa inyo para mas malinaw. Okay, yung requirements na photocopy ng itong mga photocopies na to, siguraduhin niyo na meron na kayong nakahandang 3 kopya. Okay? So photocopy ng ID nyo, tsaka photocopy ng paint ng pintor na nagpaint ng sasakyan nyo o motor nyo. So itong siguraduhin nyo na itong 3 to photocopy muna bago pirmahan. Hindi yung isang photocopy, pipirmahan, tapos po-photocopy nyo ng multiple times. Hindi. Ayaw nila nun. Gusto nila yung yung pinotocopy nyo, tapos saka pipirmahan. Yung talagang original ink na yan. Yan yung yan. Sinabihan ako ng notaryo doon na yung tungkol doon sa affidavit. Okay. So meron ka ng kopya ng 3, tapos yung ID mo, tsaka ID ng pintor. Okay? Tapos yung sumunod is yung notarized joint affidavit of change color. Yan, kailangan pirmado mo at pirmado nung pintor. Yan, tapos paano mo din yung photocopy din ng blanco, tapos yan yun na. Papirmahin mo dun papirmahin mo dun yung pintor din ng tatlong original ink na dun nang galing din sa pintor tsaka sa'yo. Okay? 3 kopya nun. Tapos, after nun, yun. Yung mga sumunod, mga mga ORCR, yan. Siguraduhin mo marami kang kopya din yan. Yan. Okay? Then, yan, yung mga requirements na yan, safe ka na dyan. Pwede ka nang pumunta sa LTO. Okay? Itong mga susunod yan, yung MBIS kasi tsaka yung insurance, medyo huli-huli na yan. Makukuha mo yan along the way sa pagpoproseso mo ng pagkuha ng requirements. Okay. So, nakumpleto mo na yun, requirements na yun, marami ka ng photocopy, tapos affidavit, IDs ng pintor, tsaka IDs mo. Yan. And then, pupunta ka na ngayon sa LTO muna. Ayan, LTO muna. Kung binili mo yung motor mo na sa ibang lugar, niregister siya sa ibang lugar, kunyari, taga Laguna ka, tapos Maynila pa, ayun, confirmation, mga bro. Yan, meron proseso yan. So, unang proseso mo is, pumunta ka ng LTO, kuha ka ng confirmation. Bibilang yan katulad nga sa akin, umabot ng 1 week yata yan, 1 week, 2 weeks, yan, ganyan. Hopefully, mas mabilis sa inyo, mga bro. Tapos, yun, pagkatuwa mo ng confirmation, saka ka pumunta sa HPG at ihanda mo yung mga affidavit na yan, saka yung IDs mo. Yan yung mga ibibigay mo sa HPG. Yan. Pagkatapos ng HPG, yan, kukunin mo sa ibang araw yan, tapos kukunin mo siya sa
makumpleto mo na yun, nakuha mo na yung clearance sa HPG, di ba? Tapos, dediretso ka na sa MVIS. Tapos, doon ka na kukuha ng clearance. At yung insurance mo, nakalagay is yung bagong kulay ng sasakyan o motor mo. Kung pina-change color mo yan from black to white, white na ilalagay mo. Kung gusto mo red or rainbow. Okay. Hindi. Ayun. Yun ang nakalagay nandun. Okay? So, hindi na yung lumang kulay ang lalagay mo. Yun ang hahanapin nila. Pagkatapos mo nun sa MBIS Insurance, pupunta ka naman sa LTO para iproseso na yung change of color kasama nung renewal. Okay? Mas maganda kasi mga bro, before nyo gawin yung pagpapakulay ng inyong sasakyan o motor, maganda kasabay na siya ng renewal kasi iisa lang kasi ang parang kasabay na dun yung tawag dito, yung requirements. Iisa lang naman kasi ang requirements nun. Kaya hindi na kayo magdadalawang ulit, di ba? Kaya sinabay ko na yung sa akin at sinakto ko na malapit na akong kunyari March ang registration, ang schedule ng due ng registration ko. So kunyari 1 week before yan, mga gano 1 to 2 weeks before yan. Yun nga lang, medyo critical nga lang. Siyempre, kung ginagamit mo ang motor mo sa pagbabiyahe-biyahe, medyo alanganin lang kasi baka hindi mo magamit dahil ang tagal ng proseso dito sa atin. Kasi isipin mo, 'di ba? Kuha ka ng confirmation, kailangan nakabago na yung maganda kumuha ka na ng confirmation bago mo gawin 'yan. Okay? And then ipakulay mo, tapos kuha ka ng affidavit, and then punta kang HPG. Kailangan mabilisan 'to. Isang linggo talaga Hindi siya pwede yung parang isang araw lang na parang pinakulay mo ngayon, natapos siya, tapos kinabukasan, pupunta ka na, matatapos na yung change of color. Hindi talaga. So, yun nga, ang diskarte niyan, kumuha ka ng, habang pinipintura na yung motor mo, kumuha ka na ng confirmation kung matagal pa. So, ayun. Tapos, pagka nakuha mo ng confirmation, pakulay mo na, punta ka na ng HPG clearance. Yan, kumuha ka na ng clearance nga. And then, tapos nun, ang HPG clearance nga pala mga bro, 7 days lang ang validity niyan. So, kailangan, within that week, kailangan mas maganda 5 days. 5 working days. Kailangan mo na yan, na-process mo na yung change of color mo kasi hanggang dun lang yung Kung hindi mo siya nagamit ng within 7 days, 5 to 7 days, may invalid na. So, yung tanggal na kagad yung requirements mong pinakamahalaga, yung HPG na yan. Kaya kailangan within 7 days nasikaso mo na lahat to kasi yun yung validity lang niya. Okay? Ayan. O, sige mga bro, yan ang mga requirements at sana nakatulong sa inyo to at maganda kung madiskartehan nyo pa kung gaano kabilis itong mapaprocess tong change of color kasi syempre, gusto mo lang naman gumanda ang motor mo, gusto mo lang naman na maging bago ulit ang itsura niya kung matagal na kasi siyang ako kasi matagal na yung motor ko kaya naisipan kong ipakulay ng gusto kong kulay, yan, pa-repaint ko, yun. Ayan, so, ayan. Sana makatulong sa inyo itong video na to. And, yeah, this is Reb, and you're watching Motor Bro PH. Salamat po sa panonood. Thank you.